From TikTok, PM, and People's Journal, Aster Amoyo. Hello, Tita Aster. I'm here. Nandito ko sa balcony. Cindy, it's nice to see you again. Hello, Tita. Okay, congratulations. Cindy, kasi alam namin na sabay kayo ni launch ni Ren Iscaños sa pelikulang Adan. Yes po. Kumbaga, yung launch vehicle niyo was a sexy movie. Pero magmula noon, ay tuloy-tuloy na kayo ng solo movies yung dalawa. At natutuwa ako kasi nakapasok ka na sa mainstream, di ba? Marami ka ng pelikula sa mainstream. Anong pakiramdam? Kasi doon ka nagsimula. From being a beauty queen to a sexy star, tapos ngayon naman, parang ang iba naman ang direction mo, ang pagiging actress mo na pinakikita mo. Para nakakaiyak yung question ni Tita. Tita, sobrang happy. Actually, every time na may bago akong movie, eto, nasa press ko na ko. Naalala ko palagi kung paano ko gustong-gustong, alam mo kahit maging support lang ako sa isang movie. Kasi pangarap ko talagang maging actress. Hindi ko pinangarap maging beauty queen o kung ano man. Pero syempre, nakatulong yun sa akin para makapasok ko sa industriyang to. Ang greatest dream ko po talaga maging actress. Na, yun. Ang saya-saya ko kasi nandito na ako eh. May film ako, nagli-lead na ako sa film. Akala ko kasi hindi mangyayari. Akala ko suntok sa buwan. Pero sabi nga nila, di ba? Magtrabaho ka lang magtrabaho. Galingan mo palagi. Every time na nakita ka nila, darating din yung time. Hindi man ganun kabilis. Hanggang ngayon, may struggles pa rin po. Ang daming magaling, ang daming maganda. Grabe yung competition sa industriya to. Pero nagpapasalamat po ako na nabibigyan ako ng ganitong klaseng opportunity. Nabibigyan ako ng pagkakataon na ito pa rin yung pangarap ko. Siyempre, pangarap ko, pangarap ng pamilya ko at ng mga kaibigan ko. So, iba po yung pakiramdam. Sobrang thankful ako dito. Congratulations. Si Althea naman. Althea, pwede ikaw magbigay sa amin ng, can you educate us kung bakit yun ang title? Kumantong? Kumantong po is a ritual in Thailand where dead babies, their ashes or their fetus or blood or bones, ginagawa po siyang doll para mag-recover po ang mga parents, sad parents, from their loss of their child. Dun po sa ang kumantong po is a doll. It's a baby doll na kailangan niyo pong alagaan ng parang tunay na anak, na parang totoong baby. Yun po talaga yun. Kailangan niyo po pakainin, you have to take good care of it. Kasi kung hindi niyo po yun ginawa, they will do bad things. Yes. Ayun. Can I add, Tita? Yes, go ahead. Actually, yung kuman is a sanctified young boy. Yung kuman word. Or girl. Ang tong means golden. So, Tita, ginagamit to actually as an amulet, right? Yung present days natin. May mga tao na buwibili ng kumantong, nilalagay nila sa bahay nila as an amulet. Kasi dalawang klase ang kumantong po. Merong good, merong bad. So, depende kung anong hihingin mo. Pero nga yung character ko po dito, Tita, desperado ako na bumalik yung anak ko sa kahit anong paraan na siyempre sa totoong buhay. Hindi na dapat siya bumalik kasi wala na siya, di ba? So, paano nga mababalik ang isang bagay? Kay God, wala namang ganun po, di ba? Once kinuha niya, kinuha niya. So, this is a bad kumanto in this movie po. So, yun po yung kwento namin. Follow up lang, last question sa inyong dalawa. Since this was shot in Thailand, tapos 5 araw lang yung ginawa ito, ano ang, bukod sa sinabi mo kanina na sobrang init, and all that, pero of course this is a different culture, a different country, anong discoveries niyo? Kasi po, nung nalaman po namin na sa Thailand po siya i-shoot, ang una po namin ni Mama na naiisip is i-try po lahat ng street foods nila. Foods! Yeah. Tama. Yes po. Saka, Tita, mababait po yung mga Thai.
Very sweet po sila ha. Di ba yung pananalita nila talaga sweet ng tono nila? I think very respectful po sila. Kahit na ang hirap makipag-usap sa kanila, wala kang makitang reklamo sa kanila. Work kung work. Yung oras nila, kapag sinabing 11 p.m. pack up tayo. No more, not 11:01. So, ganun sila ka-disiplinado doon po. Lalo na doon sa mga staff nila. Which is maganda po yun, di ba? Pag sinabing 11, pack up tayo. Tapos ang sarap mo ng food nila. Para kami nasa fiesta palagi. Sabi ko nga po, first time kong magkaroon ng shooting, na may mga umiikot po na nakaslice na fruits and sago, gulaman. Unlimited po ito ha. Para po kaming nasa bar, tapos may mga nakaganyan na kuha ka ng, dragon fruit, lanzones. Ganun po yung mga fruits nila doon na pinapamigay. Halo-halo. So, sobrang busog na busog po kami. At ang sarap po ng pagkain ng Thai. At very healthy. Puro salad. So, na-enjoy naman po namin yung food. At, yung mga Thai actors po, si Max lang po yung Thai actors. Pero yung kahit yung mga first-timers po, wala mabait sila eh. Very excited po sila to be part of the movie. And they did a good job kahit na first-timers, no? Yung marami po. Yes. Will this be shown in Thailand? Sana po. Hopefully. Hopefully po. Parang narinig po namin na ilalabas po nila sa ibang We're praying bansa. po. Yes. May pahabol lang dito si Vinya Vivar. Pwede niyong sagutin, kung sino man ang pwedeng sumagot. Bakit daw wala rito si Sian Lim? Oo nga. Hindi namin alam tita actually. So, baka po may prior commitment po or something. Yes. Alright, maraming salamat po, Tita Aster Amoyo. And thanks for sharing your nainggit naman kami sa mga unli fruit at unli sago. Very social. Parang ang laki ng budget ng movie. I believe may kayahin yan dito. Alright, let's move on to our next. Po, may prior commitment as much as I would have loved to be here. Pero maraming salamat daw po sa lahat ng pumunta at sumuporta. Okay, let's move on to our next from Tempo, Sir Neil Ramos. Ayan, over there. Hi sir, magandang hapon. Good afternoon po. First question po kay Cindy. Ma'am, good afternoon. Hi po. Good afternoon. It's been a while now. Yung huli ka namin nakausap yata is like last year pa ba? This is your first project for the year or? Yes po, adik sa'yo po. Okay, yeah. What happened in the interim? Why the long lull? Between projects, yeah. Bakit? Actually po, may movie po talaga ako na nauna.